Shalom sa inyong lahat mga kababayan. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang nawawalang tanda ng Israel. Ang bayan ng Israel ay tila nawawala, hindi dahil nawala na sila sa kasaysayan o sa sibilisasyon. Hindi nawala ang bayan ng Israel. Ang nawala sa kanila ay ang tanda ng pagiging Israel. Ang tanong ay, ano ang nawawalang tanda ng Israel? Bago tayo mag-umpisa, ay isang gabay lamang sa mga manunood at tagapakinig sa ating channel. Ang video po natin ngayon ay punong-puno ng mga Bible verses sa bawat paliwanag. Kaya sa dami, ay hindi na po natin babanggitan ang mga talata sa Biblia, habang nagpapaliwanag. Ipapakita na lamang natin sa screen ang mga naturang Bible verses. Ang payo ko po sa mga kababayan natin na nakikinig lang habang may ginagawa, ay kung nais po ninyong malaman ang mga talata sa Biblia na pinagkunan ng paliwanag o ipinapaliwanag, ay tingnan nyo na lamang po sa video kapag wala na kayong kaabalahan. Yun ay kung nais ninyong malaman ang mga verses. Maaari pa din na pakinggan ito na hindi pinapanood. Ngayon, ay mag-umpisa na tayo sa ating paksa. Ang tanda ba ng pagiging tunay na Israel, ay ang lahi na pinagmulan? Totoo yan noong una, sa katunayan, ang Messiah ay nagmula sa kanilang lahi. Pero sa panahon ngayon ay mukhang hindi na pinag-uusapan ang lahi na pinagmulan. Lalo na ang modern Israel ay isa ng mixed race. Ang tunay na Jew or Israel ay inwardly at hindi outwardly. Ganoon din ang circumcision. Marami na ang circumcised ngayon kahit hindi naman believer. Subalit ang tunay na circumcision ay sa heart o puso. Noon pa sinasabi ng Elohim yan. Kung circumcision ang tanda, ay halos lahat ay Israel dahil halos lahat ngayon ay circumcised na. Kaya lang paano naman ang mga kababaihan? Kaya nga, ang dugtong pa ng mga apostol, ay hindi lahat ng nagmula sa lahi ng Israel ay tunay na Israel. Ang ibig sabihin ay sa kalooban at hindi sa kaanyuan. Ang banal na espiritu ba ang tanda o marka? Madaling sabihin ito, kaya maraming nagsasabi na taglay nila ang banal na espiritu. Kaya lang ay hindi naman nakikita ang espiritu. Paano mo mapapatunayan? Ang pagiging mapagmahal at mabait ba ang tanda? Hindi ba ito ang bunga ng espiritu? Totoo na ang nakikita ay ang bunga ng espiritu. Ito ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, matiisin, kahinahunan, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, at pagtitimpi. Kaya lang ang mga bagay na ito ay nagagawa din ng mga taong iba ang pananampalataya. Gaya ng mga Buddhists na madalas kong ihalimbawa. Ayon sa Biblia, nagagawa ito ng mga Hentil kahit na wala silang alam sa Torah ng Elohim. Hindi sapat ang full of love lang. Hindi totoo ang sinasabi ng mga sikat ngayon na all you need is love. Totoo na sinabi ng Messiah na ang palatandaan ng kanyang mga disipulo ay kapag they love one another. Madalas gamitin ito ng mga Christians, love one another. Pero hindi po ganoon kasimple ang love. Dahil ang love dapat ay nasa saklaw ng law. Kung hindi ay ang love one another ay magiging love another one. Ngunit hindi kailanman hinayaan ng scriptures na ang tao ang magbigay ng sariling kahulugan sa love. Kung walang standards ni Elohim, maaaring bigyan ng mundo ng ibang kahulugan ang salitang love ayon sa sariling kultura, emosyon, o personal na kagustuhan. Ang love o pag-ibig na sinasabi ng Biblia, ay ang pagtupad sa kautusan. Malinaw yan sa Romans chapter 13, verse 10. Kaya dapat na ang love ay nakabatay sa Torah o law. Sa kabaliktaran, ang kasalanan ay ang hindi pagsunod sa kautusan. Kaya dalawa lang yan, ang tunay na umiibig ay sumusunod sa kautusan, at ang hindi sumusunod sa kautusan ay makasalanan. Kung gayon, ang tunay na biblical love ay hindi hiwalay sa obedience. Ang love ay naipapakita sa pagsunod sa commandments ni Elohim. Ang Messiah mismo ang nagsabi na kung tunay ang pag-ibig natin sa Kanya ay susundin natin ang kautusan. Sapagkat paano nating tatawagan siyang Panginoon kung hindi naman natin sinusunod ang Kanyang sinasabi? Kaya nga, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay makakapasok sa kaharian ng Elohim kundi yaon lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama. Malinaw na ang lahat ay may kinalaman sa pagsunod sa kautusan ng Elohim. Ngayon ang tanong, ang pagsunod ba sa kautusan ang tanda?
Ayon sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 8, ang commandments ng Elohim ay itali sa kamay bilang tanda, at panaling tanda sa noo. Kaya kung ang tanda ng kaaway ay sa kamay at noo, gayon din, ang tanda ng Elohim ay sa kamay at noo din. Kaya tama po, na ang tanda ay ang pagsunod sa kautusan ng Elohim. Ang sinumang walang tanda ng Elohim sa kamay at noo ay kabilang sa kaaway. Subalit, hindi lahat ng kautusan ay sang-ayon ang lahat ng Bible believer sa buong mundo na dapat sundin. Halos lahat, o kung hindi man ay karamihan, ay sisang-ayon at magkakasundo, na dapat igalang ang magulang, huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag maging saksi sa kasinungalingan, at huwag maging mapag-imbot. Maaaring marami ang magkakasundo na sumamba sa Elohim at hindi sasamba sa ibang Elohim o hindi magsasagawa ng idolatry. Subalit may isang kautusan na hindi lahat ay magkakasundo at nagnanais na sundin. Ito ay walang iba, kundi ang tinatawag na Tenth Commandment, ang Sabbath. Ang sabi ng mga Christians, ay wala na ang Jewish Sabbath dahil inilipat na ang worship day mula sa ikapitong araw papunta sa unang araw, ang Sunday. Ang sabi naman ng iba, ang Sabbath ay everyday o any day. Hindi na mahalaga ang ikapitong araw. Ang sabi naman ng iba pa, para lamang yan sa mga Jews o Israel. Iba naman ang para sa mga Christians at Gentiles. Tama sila na ang Sabbath ay para sa Israel, dahil ito ang tanda na ibinigay ng Elohim sa kanila. Mababasa yan sa Exodus chapter 31, verse 13. Pero mali na sabihin na iba naman ang kautusan o pamantayan para sa ibang lahi o bansa, dahil hindi lamang sa Israel ang Sabbath o ang kautusan. Ayon sa Elohim, ay isa lang ang kautusan at pamantayan para sa Israel at Hentil. Ang Sabbath ang tanda ng Israel, natural born man o Gentile convert. Kaya ito ay dapat na ipangilan ng lahat ng mananampalataya, anumang lahi, saan man naroroon, sa tamang panahon at takdang araw. Dahil ito nga ay Tenth Commandment. Kung akala ninyo ay ang weekly Sabbath lamang ang Sabbath sign na tinutukoy ay nagkakamali kayo. Pansinin ninyo ulit ang mga talata sa Biblia tungkol dito, gaya ng mababasa sa Ezekiel chapter 20, verse 12. Ang sabi dito ay may Sabbaths. Ibig sabihin ang Sabbath ay sa Elohim, sa kanya ito, hindi ito Sabbath ng Israel o Hudyo o ninyo man. At pansinin na ito ay plural form na Sabbaths. Ibig sabihin ay marami ang Sabbaths. Marami ang nagsasabing ang Sabbath ay nangangahulugang rest. Ngunit sa Hebrew, ang salitang Shabbat ay mula sa verb na Shabbat. Ang ibig sabihin nito ay to cease, to stop, to desist, gaya ng mababasa sa Genesis 2, verse 2, kung saan ang Elohim ay tumigil sa kanyang paglikha. Hindi nagpahinga o nag-rest, sapagkat hindi naman kailangan ng Elohim ng pahinga dahil hindi naman siya maaaring mapagod. Samantalang ang karaniwang Hebrew word para sa rest ay nuak. Hindi po araw ng pamamahinga ang Sabbath. Titigil lamang tayo sa paghahanap buhay pero maraming gagawin sa araw ng Sabbath. Ang mga priests at temple workers ay abala sa gawain sa araw ng Sabbath. Ang mga karaniwang tao naman ay maghahanda sa pagpunta sa temple o lugar ng pagtitipon. Kung paanong ang mga elders at deacons sa panahon ngayon ay naglilingkod din sa araw ng Sabbath. Ayon sa Exodus 20, verses 8 to 10, ay titigil sa gawaing hanap buhay kapag araw ng Shabbat. Ang isinali na work ay ang Hebrew word na melaka na ang ibig sabihin, ay trabaho o occupation, employment man o business. Hindi sinabi na titigil sa lahat o magpahinga. Ayon pa dito ay ibubukod tangi ang araw ng Shabbat mula sa ibang mga araw. Sa Hebrew ay kadosh, na ang ibig sabihin ay set apart. Kaya ang pangunahing ideya ng Sabbath ay ang pagtigil sa ordinaryong gawain sa araw-araw o hanap buhay. Hindi upang maging tamad, hindi upang matulog, hindi upang magbakasyon, kundi upang italaga ang panahon kay Elohim. Ito ang panahon para sa worship, prayer, instruction, fellowship, at pag-alala sa kanyang mga gawa. Maraming gawain na paglilingkod sa pagsamba sa araw ng Shabbat. Hindi rin totoo na ang Shabbat ay mula sa Hebrew word na Sheba na ang ibig sabihin ay 7 o 7. Hindi po limitado sa 7 o 7th day ang Sabbath. Isang halimbawa ay ang Yom Kippur o Day of Atonement, na ang Shabbat ay sa 10th day at hindi sa 7th day.
Ang Shabbat ay araw ng pagtitipon at pagsamba. Hindi lang ang ikapitong araw o weekly Sabbath ang Shabbat. Ang Hodesh o New Moon ay isang araw ng pagsamba at ayon sa Amos 8, verse 5, ay bawal magtinda o magnegosyo sa araw na ito. Ibig sabihin, bawal maghanap buhay. Isang katangian ng araw ng Sabbath. Ang mga takdang araw ng kapistahan sa bawat taon, ay taglay din ang katangian ng araw ng Shabbat na bawal maghanap buhay, magtrabaho o magnegosyo. Hindi na natin babanggitin ang mga natatapat sa New Moon at Weekly Sabbath dahil Shabbat naman talaga ang mga araw na yan. Ang Day of Atonement na nasa 10th day ay nabanggit na natin. Kaya ang ibigay nating halimbawa ay ang ikapitong araw ng Feast of Unleavened Bread na mababasa sa Leviticus chapter 23, verse 8. Bawal din ang maghanap buhay sa araw na ito dahil ito ay takdang araw ng pagsamba at pagdiriwang. Ganoon din ang araw ng Pentecost. Ito ay isang araw din na takdang pagsamba at pagtigil sa paghahanap buhay gaya ng nakasaad sa verse 21. Ayon sa iba, hindi naman daw nabanggit na Sabbath ang mga araw ng kapistahan na ito. Hindi po totoo yun. Mababasa sa verse 38 ng Leviticus 23 na tinawag silang lahat na Sabbaths. Kung napapansin po ninyo, ay may iba't ibang uri din ng Sabbath. Mayroong light, regular, at heavy. Ang New Moon Day at ilang feast days gaya ng 7th day of the Feast of Unleavened Bread at Feast of Tabernacles, ay mga light Sabbaths. Ibig sabihin ay hindi masyadong mahigpit at wala masyadong nababanggit na pagbabawal, maliban sa bawal maghanap buhay. Ang 7th day weekly Sabbath ang regular Sabbath. Mas mahigpit ito at maraming pagbabawal gaya ng pagluluto, pagbubuhat, paglalakbay, pagpapakasaya sa sariling kasiyahan, at pag-iisip ng pansarili. Ang araw na ito ay inihahandog sa Elohim bilang paglilingkod, pakikinig, at pagsamba sa Kanya. Ang mga feast days naman ay combination ng light, regular, at heavy Sabbaths. Ang Day of Atonement o Yom Kippur ang halimbawa ng heavy Sabbath. Ito ang pinakamahigpit na Sabbath, at ito din ang pinakamahaba na Sabbath, dahil ito lang ang binanggit na sunset to sunset ang pangingili ng Sabbath. Mahigpit ito dahil bukod sa lahat ng mga nabanggit na bawal kapag araw ng Sabbath, ay bawal sa Sabbath na ito ang uminom at kumain. Ito ay nakatalaga para sa pagsisisi, pagpapakumbaba, pagmumuni-muni, panalangin, pagtitika, at pag-aayuno ng 24 na oras o sunset to sunset. Kaya tinawag itong the Sabbath of all Sabbaths. Ang sinasabi natin dito na light, regular, at heavy na types of Sabbath ay hindi tungkol sa weight or difficulty, kundi tungkol ito sa levels of strictness. Dahil ang Sabbath ay magaan, hindi mabigat at hindi mahirap sundin. Basta nais na sundin. Kaya maraming Sabbath sa Bible. Isa lang sa kanila ang weekly Sabbath. Hindi lang ang 7th day Sabbath ang itinakdang no work worship day. Ang New Moon Day ay no work worship day din every month. Ang mga feast days ay no work worship day din every year. Malinaw na hindi lang weekly ang Sabbaths. Meron ding monthly at may yearly. Bukod pa sa mga ito ay meron pang mas malawak na Sabbaths. Ang sabbatical year sa bawat ikapitong taon. At ang Jubilee year sa bawat 50 taon. Pero ito ay may kinalaman lamang sa land, agriculture, social settlements, forgiveness, at freedom. Magaganap lamang ito kung ang lahat ng bansa ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Messiah. Ipapaliwanag po natin sa isang hiwalay na video ang tungkol sa sabbatical years at Jubilee, kung ipapahintulot ng Elohim. Dito po muna tayo sa sabbatical days. Nawala sa Israel ang Sabbath sign na ito. Nawala sa Israel ang Sabbath sign dahil tumigil sila sa pangingili ng araw ng Sabbath. Sa halip ay, nilapastangan at binaliwala nila ang Sabbath. At kung sumunod man ay hinaluan ito ng mga pag-anong kaugalian at pagsamba sa ibang Elohim at Diyos-Diyusan. Higit sa lahat ang mga sumasamba ay mga taong marurumi at makasalanan. Mga masuwayin sa kautusan, dinumihan nila at binastos ang Sabbath. Kaya pinarusahan sila ng Elohim upang matigil na ang kanilang katampalasanan. Ang Elohim ang nagparusa na makalimutan nila ang new moons, ang feast days, at ang mga Sabbaths. Ito ang dahilan kung bakit maraming pagtatalo sa ngayon, tungkol sa new moon, tungkol sa feast days,
tungkol sa Sabbath, at tungkol sa calendar. Kaya maraming naglabasan ng mga sinaunang calendar, na nagdudulot ng kalituhan at pagkabahabahagi sa ngayon, kahit ng pinaka-honest and sincere seekers and believers, dahil parusa yan noon pa man. Pero walang tatalo kung ano ang nakasulat na mga halimbawa sa Bible. May paraan na malaman ang katotohanan dito basta hahanapin natin ito ng ating buong puso. Sa kabila ng lahat ng kasalanan at kaparusahan ng Israel, ang Elohim ay bukas pa rin sa buong Israel na bumalik sa kanya. Sinabi ng Elohim, sa pamamagitan ni Propeta Yeshaya, na kung ang kanilang paa ay hindi magiging dahilan ng pagsuway sa Shabbat, iwasan ang pansariling kasiyahan sa araw ng Shabbat, sa halip ay igalang ang Shabbat sa pamamagitan ng hindi paglalakad ng sariling daan o paghahanap ng sariling kasiyahan o pagsasalita ng mga walang kwentang pananalita, at nang sa gayon ay magkakaroon ng kasiyahan sa kanilang sarili sa Elohim. Sa gayon ay matutupad sa kanila ang pangako at pamana ng Elohim mula pa sa kanilang mga ninuno. Kaya may pag-asa ang Israel na bumalik, kung ipapangilan nila ang Sabbath sign. Ngayon ang tanong, paano naman tayo? Kumusta ka naman? Ikaw ba ay tunay na Israel sa kalooban? Ikaw ba ay tunay na nagpapasakop sa Elohim? Totoo nga na ang tunay na Jew o Israel ay sa kalooban, kaya ang tanong ay ikaw ba ay tunay na sumusunod sa Elohim sa kalooban? Marami na po tayong nagawang video tungkol sa Sabbath upang malaman ang katotohanan dito. Kung nais ninyong malaman ang tunay na Sabbath, ay panoorin po ninyo sa mga playlists ng channel na ito. Bukod po dyan, ay may ilalabas pa tayo na True Sabbath series, muli kong ipapahintulot ng Elohim. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.